Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang 5 lalaki na nagpaputok ng baril sa gitna ng botohan sa Lanao del Sur kahapon. May harangan din sa paghatid ng mga balota kaya nagpakawala ng warning shot ang ilang mga sundalo. Gayunman, sa unang pagkakataon, walang failure of election sa Lanao del Sur. At nakatutok si Chino Gaston. Patapos na lang ang botohan, kinailangan pang magpakawala ng warning shots ang mga sundalo at pulis sa ilang voting precinct sa Marawi. Yan ay para palayuin nila ang mga nagtipon-tipong taga-suporta ng isang mayoral candidate ng lungsod pasado alas 6 kagabi. Napatras man ang grupo, hindi sila umalis at patuloy na nagbantay. Alas 5 nagsimulang dumami ang mga taga-suporta na unang naharang ng mga sundalo at pulis. Ayon sa isa sa kanilang mga leader, nais nilang puntahan ng grupo ng kanilang mga poll watcher na umano'y hinahara sa loob ng voting precinct. Puprotekta po sa bawat mamamayan po. Sana po maintindihan niyo po kami kasi nagkakaroon po ng dayan po. Yun lang po, ang hinihiling po naming mga sibilyan po. Inabot pa ng pasado alas 9 ng gabi nang mailabas ang ballot boxes para dalhin sa munisipyo. Pero alas 11 na ng gabi bago nakarating ng munisipyo ang convoy ng mga guro na nagsilbing electoral board na ineskorta ng maraming pulis at sundalo. Sa bayan ng Pualas, 5 lalaki naman ang inaresto matapos umanong magpaputok ng baril sa labas ng polling center habang nangyayari ang botohan. Pinadapa sa damuhan ng mga lalaki at kinapkapan ng mga sundalo. Maaring maharap sila sa paglabag sa election gun ban. Bagaman sa kabuuan, 3 ang namatay sa election-related violence sa buong Lanao del Sur, ito naman ayon sa AFP ang unang pagkakataon na walang naitalang failure of election sa anumang bayan ng lalawigan. Malaking tulong ang karagdagang 2 batalyon ng sundalo na ipinadala rito para sa election period. First time nangyari sa Lanao na walang failure of election. So, maganda yung ating nagawa dito ngayon sa election ng 2025. Sana tuloy-tuloy na ito. Mula rito sa Marawi City, Chino Gaston, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Gumugulong na rin ang pagka-canvass ng National Board of Canvassers sa mga boto para sa mga senador at party list. Mabilis naman daw ang proseso kaya sabi po ng COMELEC, posibleng sa Biyernes o sa Sabado ay makapagproklama na ng mga senador. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sinimula na nga ng National Board of Canvassers yung pagka-canvass ng mga boto para sa senador at sa party list. 13 po na certificates of canvass na yung nabilang dito, pero ayon po sa COMELEC ay bukas pa nila ilalabas yung running total ng mga boto. Alas 10 ng umaga nang magsimulang mag-canvass ng boto ang COMELEC bilang National Board of Canvassers. Kabuang bilang ng 175 na Certificates of Canvass o COC ang ika-canvass dito. Ayon sa COMELEC, masasabing mabilis ang kanilang pagka-canvass. Wala tayong nire-refer sa tabulation and audit group. Doon sa mga nag-manual election po, natatandaan yung tab and audit group. Wala po tayong ganun ngayon. So, anong wala na. Sir, anong replacement? Hindi po kailangan dahil automatic na nagtatabulate yung system eh. Hindi po natin kakailanganin. Kung meron man pong issue, it will be referred to the supervisory committee. Si supervisory committee po, nandyan si legal group, nandyan yung audit group. Pero bukas pa raw sila makakapag-release ng partial and official results dahil sa ginagamit nilang system. Pumapasok lamang ang resulta ng mga COC pero hindi ito naglalabas ng running total. Nakikita po natin doon sa sistema, pag tinignan nyo po, wala po nakalagay doon na running tally. Nagmamano-pano po na nagtatali yung ating grupo dito, ang control and releasing group, para sa kabatiran ng lahat. Dahil po yung ating automated niyan ay pagkatapos nating mag-close ng sistema, automatic mag-generate po ng Certificate of Canvass and Proclamation. Dalawa po yun for senators and party list. Wala naman pong obligasyon ng COMELEC sa batas natin na mag-release ng partial and official. Ang lagi pong release po namin ay full, complete and official results. Desisyon na raw ng NBOC kung ilang certificate ang kaya nila i-canvass sa isang araw. Sa tansya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaring Biyernes o Sabado ay makakapagproklama na sila ng senators.
Maaari daw mas matagal ng ilang araw ang pagbibilang sa party list. Dagdag din ng COMELEC, kadalasang pinoproklamang sabay-sabay ang 12 bagong senador. Kadalasang partial naman ang proclamation sa party list. 2013 lang po yata yung nag-anim tayo. Yun lang po natatandaan ko na nag-anim po tayo. Pero hindi na po yun. After 2013, good na po tayo na 12 po talaga. Party list po, lagi tayo nagpa-partial. Hindi pa po ako naka-experience ng isang party list proclamation na kumpletong-kumpleto hanggang dulo. Tandaan po natin kasi ang mabigat po sa party list, ang computation ay dependent on the total number of party list votes. Ina-account po namin ang lahat ng boto sa party list. Po na boto ay mula sa Benguet, Ifugao, local absentee voting at 10 bansa. Meron pa pong 17 na certificates of canvass na nakapila at yan po ay out of 175. Yan po yung total na COC na inaasahang darating dito. So yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa Manila Hotel. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Samantala, pati alkohol na hinaluan ng dinikdik na sili ginamit na pang-awat sa nagkagulong mga taga-suporta sa Maguindanao del Sur. Sa kabila niyan, naging tagumpay ang botohan at naluklok ang kauna-unahang gobernador ng lalawigan. Nakatutok si June Veneracion. Ito! Inano pa na! Hinaharas kami! Hinaharas kami! Sa harap ng mga gulo sa araw ng eleksyon kahapon, nagamit ng mga sundalo mula sa 601st Brigade ang kakaiba nilang sandata. Chili spray ang tawag nila rito, alkohol na hinaluan ng dinikdik na sili. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga supporter ng mga kandidato sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur. Sige, ako na po. Ipa-delete mo ito. Hindi mo i-delete. Hindi ka makalabas dito. Yes, sir. Ako na. Pilit na namagitan ng mga sundalo. Para po sa kapayapaan na hinihiling natin. Manggagaling po yan dapat sa atin. Kiusap po tayo. Lahat na po nang tapos na. Dahan-dahan na po na tayo mag-exit. Nagbukas at nagsara ang mga presinto na walang naitalang nasawi. Sa pangkalahatan, generally, we can still say, no, as a conclusion na general peaceful naman, no? Additional proseso yung augmentation, nakatulong yon, nakakontribute yon ng malaki, kaya nagkaroon tayo ng ganitong relatively successful conduct ng election dito sa ating area. Pagkatapos ng botohan, dito sa loob ng kampo ng 6th Infantry Division ng Army, ginawa ang canvassing para matiyak ang seguridad ng lahat at hindi madelay ang proseso. That after such canvass, it appears that Ali Timbang garnered 177,162 votes. Tinalo ng 75 taong gulang na si Ali Timbang, si Governor Bay Maria Mangudadato. Si Timbang ang kauna-unahang uupo bilang elected governor ng Maguindanao del Sur matapos gawing dalawa ang Maguindanao Province. Pasalamat ako talaga sa mga taong nagsuporta, pati yung hindi pa nagsuporta sa akin, pinasalamatan ko pa rin na wala namang gulo sa time of election namin. Uupo naman bilang Vice Governor ang running mate ni Timbang na si Ustad Hisham Nando. June Veneracion, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Mahigit 2% na lamang ng mga natitirang election returns ang hindi pa napoproseso at tapos na ang bilangan ng boto. Kaya naman sa ilang lugar sa bansa, may mga kandidatong naiproklama ng panalo gaya po sa Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kanyang ikatlo't huling termino, muling mauupo sa pagkaalkalde ng Pasig si incumbent Mayor Vico Soto. Sa laban na ito ngayong 2025, naipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran gaya ng vote buying. Wagi rin ang kanyang running mate na si incumbent Vice Mayor Dodot Jaworski. Muli ring mauupo bilang Malabon Mayor si Jeannie Sandoval. Ito po'y udyat na ako po'y lalong magbibigay ng mas maigting, mas maalam at mas dedikadong serbisyo publiko.
habang si Edward Nolasco ang nanalong Vice Mayor. Maaga ring naiproklama si incumbent San Juan Mayor Francis Zamora na nasa ikatlo na niyang termino. Panalo rin si incumbent Vice Mayor AAA Agkawili. Third term na rin ni Pasay City Emmy Calixto Rubiano. Sa aking mga kababayan na yung tiwalang binigay nila sa akin mula noon hanggang ngayon ay talagang pinakaiingatan ko. At ito po'y sinusuklian ko ng tapat at higit pa sa sapat ng paglilingkod. Ang pamangkin niyang si Mark Calixto ang nanalong Vice Mayor ng lungsod. Huling termino na rin ni incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte at ng kanyang running mate na si Gian Soto. Ipagpapatuloy po natin ang pagsulong ng good governance sa ating lungsod kasi yan ang pamamaraan ko para itaas ang budget ng ating lungsod at sa gayon ay mapalawak pa ang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Muli namang manunungkulan ng isa pang termino si Caloocan City Mayor Along Malapitan kung saan tinalo niya si dating Senator Antonio Trillanes IV. Masaya tayo na na-appreciate ng mga taga-Caloocan yung mga ginawa natin nung ating first term. So sabi ko nga pagpapatuloy natin yung mga ginawa natin. Ang ama ni Along na si Congressman Oscar Malapitan, wagi bilang 1st District Representative. 18 taon ang hawak ng mga Malapitan ang naturang posisyon. Wagi rin si Vice Mayor Karina Te. Second term na rin ni Taguig City Mayor Lani Cayetano, may bahay ni Senator Alan Peter Cayetano. Ipinroklama naman bilang Vice Mayor ang running mate niyang si Arvin Ian Alit. Re-electionist at lone candidate din si Wes Gatchalian na alkalde ng Valenzuela, habang si Valenzuela District 1 City Councilor Marlon Alejandrino ang Vice Mayor. Lone candidate rin ang muling nahalal na alkalde ng Muntinlupa na si Rufy Biason, habang Vice Mayor naman si Fanny Teves. Pareho ring unopposed ang nanalong mayor na navotas na si John Ray Chanco at Vice Mayor na si Tito Sanchez. Gayon din si Mandaluyong incumbent Vice Mayor Menchie Abalos na ipinroklamang alkalde ng lungsod. Siya ang may bahay ni senatorial candidate Benhur Abalos. Unopposed din ang tumatakbong Vice Mayor na si Anthony Suva. Unang termino naman sa pagkaalkalde ng Las Piñas si April Aguilar, habang vice-alkalde naman ang ina niyang si incumbent Mayor Imelda Aguilar. Maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga po, isang tabi na natin yung politika. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo para sa ikaunlad na Las Piñas. Ipinroklama naman sa pagkakongresista si incumbent Las Piñas City Councilor Mark Anthony Santos, kung saan tinalo niya ang 3 katunggali kabilang si Senator Cynthia Villar. Sa Makati City, idineklarang alkalde si incumbent Senator Nancy Binay, kapatid ni senatorial candidate at incumbent Makati Mayor Abby Binay. Tinalo niya ang asawa ni Abby na si incumbent Makati 2nd District Representative Luis Campos. Ipinroklama na ring Vice Mayor si Makati Representative Kid Peña. Sa Parañaque, si 1st District Representative Edwin Olivares ang nanalong alkalde. Sa Pateros, idineklarang alkalde si Gerald Herman, habang si Carlos Santos naman ang pinroklamang Vice Mayor. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Magpapalit lang sa pwesto ang maginang Pineda na gobernador at vice-gobernador ng Pampanga. Sa Batangas naman, ipinroklama ng gobernador si Vilma Santos Recto, pero natalo ang anak at running mate niyang si Luis Manzano. Ang iba pang proklamasyon sa mga probinsya tinutukan ni Darlene Carr. Nagbabalik sa pagiging gobernadora ng Batangas si Vilma Santos Recto, pero hindi siya nakadala sa proklamasyon at kinatawan lang ang humarap sa Provincial Board of Canvassers. Habang ang anak at running mate niyang si Luis Manzano, tinalo sa pagka-vice governor ni outgoing Governor Dodo Mandanas. Nanalo naman ang anak ni Governor-elect Santos na si Ryan Christian Recto bilang congressman ng ika-6 na distrito ng probinsya. Ipinroklama na rin gobernadora naman ng Laguna si Sol Aragones. Maayos ang lahat, lalo't maagang nagutsid ang mga nakalabang sina Representative Dan Fernandez at Ruth Hernandez. Vice Governor-elect naman ang abogadong si J.M. Karait. Sa Pampanga, ang mag-inang Pineda pa rin ang nasa Kapitolyo pero magpapalit ng pwesto. Governor-elect ang dating bise na si Lilia Pineda. Habang Vice Governor-elect ang outgoing governor na si Dennis Delta Pineda, si former President Gloria Arroyo panalo muli bilang Pampanga 2nd District Representative. Pero ang kapatid ni Dennis na si Maylene Pineda Cayabyab, tinalo ni re-electionist San Fernando Mayor Vilma Caluwag na ipinoklama na rin kaninang umaga. Vice Mayor ang dating konsehal na si Brenz Gonzales.
Sa Bulacan naman, re-elected ang actor-turned-politicians, Governor si Daniel Fernando at Vice Governor si Alex Castro. Habang sa Cavite, ipinroklamang gobernador si Abing Remulla, anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Vice Governor naman ang walang kalaban na si Ram Revilla Bautista na anak ni Senador Bong Revilla. Darlene Kai, Nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. Sa ibang balita, muling pumutok ang Bulkang Kanlaon isang araw matapos ang eleksyon. Explosive eruption po yan ayon sa PHIVOLCS na nagbuhos ng abo at ibang panganib. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mag-aalas 3 ng madaling araw kanina, natanaw ng ilang residente ng La Castellana, Negros Occidental ang biglang pagliwanag na tila nagsanib sa makapal na usok na umangat sa himpapawid. Ang liwanag mula pala sa pumutok na Bulkang Kanlaon na ayon sa PHIVOLCS ay isang explosive eruption. Kitang-kita rin ang biglaang pagputok ng bulkan sa mga larawang ito. Nakuhanan din ang aktual na eruption sa mga camera footage ng PHIVOLCS. Nagtagal ang pagputok ng 5 minuto at nagbuga ng kulay abong plume o pagsingaw na umabot sa 3 kilometro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nakarinig din ang dagundong sa ilang bahagi ng Canlaon City at La Castellana. Kapag ang bulkan ay biglang naglabas ng gas at iba pang volcanic materials, naglalabas din ito ng napakalakas na energy. So ito ang sanhi ng malakas na ugong o rumbling sound na narinig ng ating mga kababayan. Nakapagtala naman ng ashfall o pagpatak ng abo sa ilang komunidad ng Negros Occidental. Sa Carlota City, nabalot ng abo ang mga kalsada. Bakas din ang ashfall sa mga bubong ng bahay. Pati sa mga halaman na halos mabura na ang kulay. Naka-face mask na rin ang ilang residente na iniinda raw ngayon ang sakit ng mata dahil sa nagkalat na abo. Hindi, kalain katul sa mata, katul sa panit. Pinutang lugan. Ang pag-ulan ng abo, perwisyo rin sa ilang motorista na nabalot din ng abo ang helmet at sasakyan. Paliwanag ng PHIVOLCS, dahil sa pagbara pa rin sa crater at sa ilalim ng bulkan ang tinitingdang dahilan ng muling pagputok nito. Bukod sa ashfall, nagbabala rin ng PHIVOLCS sa panganib ng pyroclastic density currents o PDC. Ito yung combination ng gas, volcanic ash, and volcanic debris. And mabilis yung daloy nito. Bumabagsak ito sa dalisdis ng bulkan. And delikado ito dahil it can incinerate everything on its path. Kayang sunugin ang vegetation, makakasira ng mga area-area sa dinadaanan nito, pati na rin sa, pwede rin itong kumitil ang buhay. Sa ngayon, nananatili ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Kung mag-escalate further yung activity ng bulkan, we may raise the alert level from 3 to 4, and with that, we may also extend the danger zone. Nung nakaraang buwan, nagkaroon din ng explosive eruption ng Bulkang Kanlaon at kung may nagbabadya pang mas malaking pagsabog. Base sa current parameters that we are monitoring, that we have recorded, may posibilidad na pwedeng magbago o may mas malakas pa na pagsabog sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Summer's not yet over sa iflinex na photos by the beach ni Slay star Derek Monasterio. Ang co-stars niya sa series di rin nagpahuli sa pagiging fitspiration. Makichika kay Nelson Canlas. Di lang ang girls ng GMA at View Philippines Collab Series ang nagpapatunay sa salitang slay, kundi pati ang boys na kasama nila sa series. Dagdag sa init ng panahon ang sizzling hot photos by the beach ni Zach, Derek Monasterio while flexing his toned abs. Giving main character energy din si Derek na nahook sa deep sea fishing. Kasama pa niya ang kanyang real-life girlfriend na si El Villanueva. Bumili kami equipment, tapos mag-rent kami ng parang maliit na boat. So, ganun. Malalim talaga, mga 50 meters. Yung pinakauna namin pangingisda, nakahuli agad kami ng sobrang laki. So, nagulat kami. So, parang, wow, sarap pala ng feeling na parang feeling mo na may lumalaban at the end of the line. Astig man at dedicated sa pag-imbestiga sa pagkamatay ni Zach.
Di rin papahuli sa pagiging Fitspiration sina Detective Juro played by Royce Cabrera at ang kanyang katandem na si Nikki Ko. Si Jay Ortega naman tumakbo sa bagong era ng fitness. Dahil sa isang injury, no-go na ang weights kaya cardio is life na para sa kanya. Yung left knee ko kasi nagkaroon ako ng MCL way back. Tapos hindi na ako makapagbuhat ng maayos sa gym, so sabi ko kailangan ko ng bagong workout routine. So yun, I tried running tapos nagugustuhan ko siya. Meanwhile, si Gil Cuerva is in his discipline era. Learning is his new addiction. It's just learning. Parang we feel like we start to know a lot of things in life. For me, it's refreshing to be in a sport where you don't know anything. Abangan ang mga kakaiba at mga bubulagang twists sa kanilang mga karakter sa pagpapatuloy ng kapanapanabik na mystery drama series na Slay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sa lalawigan ng Abra, iproklama ng gobernador at vice-gobernador ang kapatid at pamangkin na Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakatutok si Jonathan Andal. Balik sa Kapitolyo ng Abra ang mga Bersamin. Ipinroklamang gobernador si Takit Bersamin, kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Vice-gobernador naman ang kanyang pamangking si Ann Bersamin. Landslide ang pagkapanalo ng magtsuhing Bersamin laban sa mother and son tandem na sina Joy at Kiko Bernos. Kaalyado rin ng mga Bersamin ang nanalong kongresista ng Lone District ng Abra, si ngayon Congressman-elect JB Bernos. Isusulong daw niya ang pagpapaunlad sa probinsya sa tulong ng palasyo. The brother of the newly proclaimed governor, the executive secretary, sasamantalahin natin yung presence niya sa palasyo para we can make reality yung mga dreams and aspirations natin to bring different kinds of industries in Abra. Samantala, kahit may barilan kahapon malapit sa isang voting center sa Bangged, na ikinasugat ng dalawa, generally peaceful pa rin ang turing ng Abra Police sa eleksyon sa probinsya. Natapos ang eleksyon dito sa Abra na may mataas na voter turnout, 91%. Ibig sabihin, 9 sa bawat 10 rehistradong Abreño bumoto ngayong eleksyon 2025. Mula rito sa Bangged, Abra, para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. May bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. 75 centavos yan kada kilowatt hour o katumbas ng 150 pesos sa buwan ng bill ng mga customer na karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Zaldariaga, ang bawas singil sa kuryente ay dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Tinangay ng malakas na ragasan ng tubig ang ilang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Nangyari po yan sa gitna ng malakas na ulan na bumuhos sa kasagsagan ng eleksyon kahapon. Ayon po sa kumuha ng video, nakaparada sa harap ng Rodriguez Heights Elementary School ang mga motorsiklong inanod. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang dahilan ng biglang buhos ng ulan sa lugar kahapon. Wagi si dating Vice President Leni Robredo bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Labis ding ikinatuwa ng dating bise ang nakuhang mataas na boto ng ilan niyang sinuportahan sa senatorial at party list race. Ang boto. Our new mayor with a vote of 84,377, Mayor Leni Robredo. Iprinoklama si dating Vice President Leni Robredo bilang mayor-elect at kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Pinaka-dream ko, hindi lang na pagbutihin palalo yung buhay ng mga Nagenyo, pero maipakita sa buong bansa na pag may mabuting pamamahala, taong bayan din yung makikinabang. Ayon kay Robredo,
Uunahin niya ang mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan at kalikasan at para maging resilient ang Naga sa mga sakuna. Sa sentro raw ang pamamahala ni Robredo sa good governance at people empowerment, pagpapatuloy sa mga nagawa ng kanyang asawang si Jessie Robredo at pagpapatibay sa mga nasimulan niya noon bilang vice-presidente ng bansa. Lahat sinusukat na kung saan namin ini-invest yung pera, dapat nasusukat namin na bumabalik yung investment. Maraming kailangan gawin. Pero gusto din namin na aside from making our city a happy place for Nagueños, gusto namin makapag-initiate ng mga projects na replicable all over the country. Nanalo rin bilang vice-alkalde ang katandem ni Robredo na si Congressman Gabby Bordado. Labis ding kinatuwa ni Robredo na hindi lang pasok sa top 12 kundi mataas pa sa botohan ang mga kinampanyang sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan, pati na mga sinuportahang party list na Akbayan at Mamamayang Liberal. Very uplifting not just for myself but for the entire movement. Kasi maraming nawawalan ng pag-asa eh. Pero yung strong showing ni Bam sa ni Kiko, pati na din ng party list. Assurance ito na yung tao naghahanap pa din ng maayos na mga leaders. Salima Refra, nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. Ikinagulat nga ng marami ang pag-angat at pagpasok pa nga ng ilang senatorial candidate na hirap makapasok sa Magic 12 sa mga survey noon. Ang paliwanag ng mga eksperto sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kung titignan ng top 12 sa partial unofficial results sa karera para sa pagkasenador, may mga pangalang malaki ang itinaas o ibinaba sa mga ipinakita ng mga nagdaang survey. Mismo mga survey firm, nagulat sa talon ng ranking halimbawa ni dating Senador Bam Aquino na pangalawa ngayon sa partial unofficial count pero wala o halos pasok lang sa Magic 12 batay sa pinakahuling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research. Gayon din si dating Senador Kiko Pangilinan na panglima sa ngayon kumpara sa ranking sa mga survey na isinagawa ngayong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril na minsan ay hindi papasok sa top 12. Sa bawat survey na isinasagawa ng social weather stations at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaring magbago sa mismong botohan. Marami rin ang hindi pa desidido noong araw ng survey. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. Meron din namang mataas sa survey pero bumulusok palabas ng Magic 12. Tulad ni na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay na noong pasimula ang kampanya ay pirming nasa top 5 pero hanggang kanina ay nasa labas ng Magic 12. Base yan sa pinakahuling resulta mula sa mahigit 80% ng mga botong lumalabas sa COMELEC media server sa oras na isinulat ang report na ito. There were some surprises, no? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto, hindi rin siya crystal ball. So, dun sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Maaari ding nakaapekto ang mga nangyari mula nang huli silang mag-survey. Si Congressman Rodante Marcoleta, malaki ang iniangat sa ika-6 na pwesto. Kabilang sa mga maaring nakatulong sa kanya, ang suporta ng mga Duterte at gayon din ang Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya. Ang paglalabas sa endorsement ng INC, hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. Okay. By solid, I mean 80%. Okay. Not 100, ha? Okay. Not 80%. My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standing so much. Let us see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang. Lumabas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. Inendorso rin ng bise sina Camille Villar at Amy Marcos at inampon ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangilinan nakakuha rin ng endorsement sa ilang local politician mula Cebu at Cavite, 2 vote-rich provinces. Ang resulta ng eleksyon ngayon, marahil isang importanteng paalala sa lahat na walang kasiguraduhan ang pagkapanalo kung ibabatay lamang sa survey results dahil magpapanalo sa kandidato ay ang mga botante
at kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat na maupo sa pwesto. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. Maluklok sa pwesto nang hindi gumagamit ng karahasan. Ito raw ang pagbabago sa politikang alok ni Mayor Janice Degamo sa pagkapanalo bilang congresswoman ng 3rd District ng Negros Oriental. Tinalo niya ang tiyahin ni dating Congressman Arnie Teves na isa sa mga suspect sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo. Nakatutok si Ian Cruz. Nang iproklama ng Provincial Board of Canvassers na panalo sa laban bilang kinatawan ng 3rd Congressional District ng Negros Oriental, ito ang nasambit ni Pamplona Mayor Janice Degamo, biyuda ng pinaslang na Gobernador Roel Degamo. Roel, this is for you. Roel, this is for you. Ang kanyang upo ang pwesto, dating tanga ng na-expel na kongresista na si Arnie Teves Jr., isa sa mga suspect sa pagpatay sa kanyang asawa noong March 2023. Ang tinalo ni Mayor Degamo ang tiyahin ni Teves na si Janice Teves. Many people ask me why in the 3rd District. And then I always give the answer na I want to see the day that I can win an electoral process without murdering anyone. Na pwede palang ipanalo ang eleksyon na hindi natin kailangang patayin yung opponent natin. Si Arnie Teves na nasa Timor-Leste ngayon kung saan siya sumusubok makakuha ng asylum. Panalong hindi gumamit ng karahasan ang pagbabagong nais ng mga taga rito sa Negros Oriental kung kaya para kay Mayor Janice Degamo, nanalo siya bilang kongresista ngayong eleksyon 2025. Panalo rin nakaupong governor na si Chaco Sagarbaria laban sa mga katunggali. Kabilang ang kapatid ni Arnie Teves, ang dating gobernador na si Henry Teves. We can consider this an easy landslide victory for Negros Oriental. Kasi number one thing that I believe is beyond projects, beyond everything else, what Negrosanon really wants is a very peaceful province. Nakasuot ng bulletproof vest si Kerwin Espinosa nang iproklama bilang mayor ng Albuera, Leyte. Matatanda ang binaril sa Espinosa habang nangangampanya nitong Abril. Vice Mayor naman ang kanyang kapatid na si R.R. Espinosa. Sa ilalim ng Duterte administration, iniugnay sa illegal na droga si Kerwin, pero ibinasura ng korte ang ilan sa kanyang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. May plano raw siya para labanan ng illegal na droga sa kanyang lugar. Katukin namin sila, pakiusapan na huminto na at itigil na at kalimutan na ang droga sa kanilang buhay. Kung hindi makinig, walang mamamatay, kundi may mga mahuhuli. Muling upong mayor ng Ormoc City sa Leyte si Lucy Torres Gomez habang magsisilbing vice mayor si Leo Carmelo Locsin Jr. Muli namang uupo bilang Leyte 1st District Representative si House Speaker Martin Romualdez, unopposed o wala siyang kalaban. Mula sa Dumaguete City, Negros Oriental, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. Bagaman marami ang nagulat sa ilang nangunguna sa senatorial race, mas kaabang-abang na ngayon ang dulo ng listahan. Dikit-dikit pa rin kasi ang bilang ng mga boto kaya ayon po sa mga eksperto, kailangang maghintay muna bago makasiguro. Nakatutok si Mark Salazar. Kahit laman ng survey ang posible niyang pangunguna sa senatorial race, nagulat pa rin aniya si Senador Bongo sa resulta ng bilangan. Nasorpresa po ako sa naging resulta. Referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Kasunod ng panalo, binanggit niya at ng kapartidong si Senador Bato de la Rosa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin, of course, kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Mga kabataan naman ang pinasalamatan ni Bam Aquino na nagulat din sa pagpangalawa naman niya sa latest count. Very unexpected po ito. From the first day at the last day, ang namin po talaga ang kabataan at tulong at
first order of this business is ibayin natin yung pondo para sa edukasyon. No? Handa naman daw si Congressman Erwin Tulfo na makipagdialogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo aniya para sa healthcare. Official na tayo na, miyembro ng Senado din, kakausapin po natin. Lahat siguro ma'am, from the opposition, from the left, from the right, para how can I help? Nagulat din si dating Senador Kiko Pangilinan sa tila nakaambang pagkapanalo. Bagaman tinodo daw nila ang pagpaparating ng kanilang mensahe nitong huling mga araw ng kampanya. It came as a surprise. Tuloy-tuloy yung aming panawagan na tumatakbo tayo dahil kahit tayo'y naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Nagkaroon kami ng last caravan. So we ended very strong. Ang mga nasa dulo naman ng Magic 12, hindi pa raw nakasisiguro lalo't as of 4:30 p.m., hinihintay pa ang halos 1,000 election returns. Dikit kasi ang bilang ng kanilang mga boto at maaari pang magpalit-palit ng pwesto. In case magbabago, ang pwedeng gumalaw yung nasa 10, 11, 12. Yung bottom, ma'am. No? Yung nasa ibaba, yun ang competitive area. Opo. Ibig sabihin, baka malaglag yung 12, may ibang pumasok. Yung pwedeng mag-change ng position yung 10 and 11. Sa ngayon, nasa dulo ng Magic 12, sina Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Kasunod naman nila sina Ben Tulfo at Bong Revilla. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw, ibig sabihin. Although yung magkakadikit din yung numbers ng mga nasa medyo gitna, pero sila mismo ang pwedeng mag-change lang. Pero mukhang mukhang okay na sa kanila yung 1 to 9, 10. So yung 10, 11, 12, yun ang medyo pwedeng gumalaw. Mark Salazar, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Naiproklama na rin ang mga bagong opisyal sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Ipinoklama bilang mayor si dating Kalayaan Vice Mayor Billy Alindogan, habang si dating Sangguniang Bayan member Maurice Philip Alexis Albayda naman ang Vice Mayor. May 819 na rehistradong botante sa Kalayaan na itinatag noong 1978 para palakasin ang presensya ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. Nakaambang bumalik bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paano siya magsisilbi ngayon nakapiit siya sa ICC? Mula sa Davao City, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, back-to-back winner nga sa pagka-mayor at vice-mayor sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Sebastian Baste Duterte dito sa Davao City. Sa botong 662,630, panalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Tinalo niya ang nooy miyembro ng kanyang gabinete, si dating Secretary to the Cabinet na si Attorney Carlo Nograles na nakakuha ng 80,852 na boto. Dahil nakakulong si Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands, tinanong ang Commission on Elections kung paano siya may proproklama bilang mayor. Hindi po requirement yung presence ng isang kandidato during the proclamation. The COMELEC hanggang proclamation lang po kami. After proclamation, PILG. 651,356 naman ang nakuhang boto ni Vice Mayor Baste Duterte, malayo sa botong nakuha ng kanyang mga katunggali. Biguring maagaw ng kapatid ni Carlo na si Attorney Migs Nograles ang congressional seat sa 1st District ng Davao mula kay Congressman Paulo Pulong Duterte. Pero no-show sa proclamation ang magkapatid na Pulong at Baste. Ang dumalo, tanging mga anak ni Pulong na sina Rodrigo Rigo Duterte, na nangunang konsihal sa 1st District at bagong hala na kongresistang si Omar. Kagabi nagkita kami sa pumunta. Sabi nila kami na lang daw magpunta in behalf para sa kanya. Hindi ko rin alam. Baka may may gawin pa, may flight pa.
Ayon sa Davao City Board of Canvassers, mas mataas ang voters turnout ngayong eleksyon kung ikukumpara nung nakaraan. Out of more than 1 million registered voters, nasa 800,000 daw ang bilang ng mga aktual na bumoto o katumbas ito ng 78%. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan. Naapektuhan ng baha ang bahagi ng Andrews Avenue ngayong gabi lang. Kagabi naman, binaha ang bahagi ng Magallanes exit sa Skyway. Gutter deep ang baha na nagpabagal sa ilang dumaang sasakyan. Ayon po sa Pag-asa, epekto ng thunderstorm ang naranasang malakas na ulan kagabi. Mga kapuso, ugaliing magdala ng payong dahil bukod po sa matinding init, napapadalas na rin ang thunderstorms. Easterlies at frontal system pa rin ang patuloy na iiral. Dahil sa easterlies, ramdam pa rin ang alisangan sa malaking bahagi ng bansa. Gaya bukas, 22 lugar ang posibleng makaranas ng heat index na aabot sa danger level. Nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius yan, kasama po ang Metro Manila. Pero kapag matindi ang init at marami ring moisture sa hangin, pwedeng mabuo ang makakapal na ulap at magdulot ng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas maaliwalas pa ang panahon sa halos buong bansa. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon at gabi, mataas ang tsansang umulan sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya mag-monitor palagi kung kabilang ang inyong lugar sa thunderstorm advisory ng Pag-asa. Samantala, may bagong sama ng panahon na posibleng mabuo ngayong linggo. Ayon sa Pag-asa, sakaling matuluyan, posible itong lumapit sa silangan ng Mindanao, Visayas o Southern Luzon. Patuloy natin niyang tututukan sa mga susunod na araw. Naiproklama ng gobernador ng Cebu si Pam Baricuatro matapos talunin si Governor Gwen Garcia. Bigurin si Garcia sa tangkang ipasuspinde ang proklamasyon at nakatutok live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Yes, Vicky, nagulat ang lahat sa resulta ng botohan sa pagkagobernador sa probinsya ng Cebu nang tinalo siya ng baguhan sa politika ang First Lady Governor at nagsilbi na ng ilang termino. Nasa 99.99% na ang transmission ng election returns mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya nang dumating sa Cebu Provincial Canvassing Area sa Capital Social Hall si Pam Baricuatro kasama ang kanyang pamilya at mga abogado. Kahit nangunguna sa bilangan, hindi kaagad na isagawa ang proklamasyon dahil may ER pa mula sa bayan ng pinamungahan ang inaantay. Natagalan ang transmission dahil nagkaproblema sa USB ng ACM. Pasado alas 3 kaninang hapon nang makumplito ang transmission ng lahat ng election returns. Sa kabuuan, nakakuha si Baricuatro ng 1,107,924 votes na mas mataas sa nakuha ni incumbent at re-electionist Governor Gwen Garcia. Matapos mapirmahan ang Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidates, isinunod ang proklamasyon ni Governor-elect Baricuatro. Nanalo naman sa karera pagka-vice-gobernador ang running mate ni Garcia na si Glenn Soco na tinalo si Lito Ruiz. Bago ang proklamasyon, sinubukan ng kampo ni Governor Garcia na ihain ang motion to suspend proclamation laban kay Baricuatro. Subalit, hindi ito tinanggap ng Provincial Board of Canvassers. I'm officially the governor of the province of Cebu. And the people's governor because I have been chosen by the people. VK, tanghali nitong ngayong June 30, opisyal na upo ang mga bagong halaw sa May 12 elections. Kabilang na dito si Governor-elect Pam Baricuatro. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Ako si Alan Domingo ng GMA Integrated News para sa eleksyon 2025. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV.
Silipin naman natin ang mga bilang sa party list groups. Nanguna pa rin ang Akbayan na may 6.71%. Sumunod ang Duterte Youth na may 5.61%. Pangatlo ang Tingog na may 4.36%. 4Ps na nakakuha ng 3.5%. Act CIS na may 2.98%. At pang-anim ang Ako Bicol na may 2.59%. Ito po ay partial unofficial as of 7 p.m. Yan po ay mga boto mula sa 97.32% of... Sa kabila ng mga aberya sa Automated Counting Machine o ACM, iginit ng COMELEC na maayos na nagampanan ng mga makina ang trabaho nito sa 2025 elections. Iginit din ng Miro Systems na gumawa ng mga ito na maginhawa at mas mabilis na naisagawa ang eleksyon dahil sa mga makina. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 17 minuto ni Luis sa loob ng presinto kung saan siya bumoto, 10 minuto ay naubos lang sa paghihintay sa sinusundan niyang botante na hindi maipasok-pasok ang balota sa makina. Sabi ng mga electoral board, kung madumihan ang balota, hindi na binabasa ng ACM. Ultimo si Pangulong Bongbong Marcos, sa ikalawang pag-feed lang pumasok ang balota. Problemang maraming beses naranasan sa buong bansa. May mga bumarang balota tulad sa Naga City at may ilang nag-iwan na lang ng shaded na balota at ipinasuyo na lang ang pagpasok nito sa electoral board dahil sa tagal ng pag-aayos sa makina tulad sa Batangas. Pero giit ng COMELEC, nagampanan ng mga automated counting machine ang trabaho nila. Kung noong 2022 elections, halos 2,000 vote counting machine ang pinalitan dahil sira na. Ngayon nasa 311 lang at dahil lang sa minor issues ayon sa COMELEC. Pinalitan naman ng mga ito para hindi na maantala ang botohan. The ACM and the automated election system performed well. In fact, more than our expectations. Nagpakalat kami ng 16,000 contingency machines. And yet, 311 lang yung nagamit. So ganun po kaganda ang performance ng ACM. Sabi pa ng COMELEC, kahit naman daw bago, hindi ibig sabihing wala ni isa rito ang magkakaaberya. To me, thus, foreign object. Lilinisin lang sana yan yung scanner. Pero sabi nga namin, kung magtatagal pang linisin, palitan na natin. Sa inisyal naman na assessment ng election watchdog na Lente, nagampanan naman ng ACM ang papel nito sa botohan at bilangan. Pero maibibigay lang daw nila ang kanilang full assessment pagkasagawa ng random manual audit kung saan mano-manong bibilangin ang ilang balota at ikukumpara sa mga binilang na boto ng makina. I think it's a good direction na dapat naman talaga ready tayo for contingencies. Hindi naman talaga 100% yan in terms of equipment. But I guess the contingency plans are actually working right now. Para sa Miro Systems, maliban sa minimal technical issues, maginhawang na idaos ang 2025 elections. Naging standard na nila ang naganap na eleksyon dahil natugunan agad lahat ng mga issue na nagresulta sa uninterrupted voting. Sa natanggap nilang report, mas mabilis ang pagboto dahil sa kanila anilang mga makinang PWD friendly, mas kaunting kaso ng paper jamming at mas mabilis na processing. Maki Pulido, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Inaabangan pa rin ang resulta ng eleksyon sa ilang lugar sa bansa. Kabilang na sa Maynila kung saan nangunguna pa rin si dating Mayor Isko Moreno. Sinundan siya ni Mayor Hani Lacuna, Sam Versosa, Raymond Bagaching, Michael Say, Mara Tamundong, Ervin Tan, Enrico Reyes, Jerry Garcia, Alvin Carigal at Jopoy Ocampo. Sa pagka-Vice Mayor, nangunguna rin ang running mate ni Isko na si Chi Atienza. Sumunod si incumbent Vice Mayor Yul Servo Nieto, Nino Anthony Magno, Pablo Chiqui Ocampo, Arvin Reyes, Solomon Say at Remy Oyales. Ang partial unofficial count as of 7 p.m. ay batay sa datos ng COMELEC Media Server. Nagpaabot ng mensahe sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ukol sa nagdaang eleksyon. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga sumuporta at nagtiwala sa mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagaman hindi anya nakuha ng alyansa ang lahat ng pwesto sa Senado, magpapatuloy anya ang kanilang trabaho at misyon. Dagdag niya, sa mga naluklok, anumang partido o koalisyon ay iniabot niya ang kanyang kamay.
Sabay himok na magpatuloy ng magkakasama at may bukas na isip at iisang adhikain. Tinanggap naman ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng eleksyon at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta. Hindi man anya ito ang inaasahan nilang kalalabasan ng eleksyon, hindi natitinag ang kanilang commitment sa taong bayan. Paghimok pa ng bise sa mga mamamayan, samahan sila sa pagbuo ng makapangyarihan at maprinsipyong oposisyon. Nagsagawa ng Oplan baklas sa ilang lugar isang araw pagkatapos ng botohan dahil sa mga naiwang tambak na basura at samut-saring campaign materials. Nakatutok si Katrina Son. Kasunod ng mga punong-puno at halos siksikang polling precincts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga basura ang naiwan sa isang paaralan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Di lang sa loob ng polling precinct. Sandamakmak na campaign material din ang naiwan sa mga pader at puno. Kaya naman sa pagtatapos ng eleksyon, nagsimula na rin ang mga tagalawang Ilocos Norte sa pagbabaklas ng campaign materials. Ilang grupo ang nagtutulungan para i-recycle ang mga mapapakinabangan pa. Nag-clearing operations din ang Iloilo City General Services Office sa mga naiwang campaign paraphernalia. Sabay paalala ng lokal na pamahalaan sa mga kandidato na tumulong sa pagbabaklas ng posters. Ganyan din ang ginagawa ng mga tauhan ng isang barangay sa Rodriguez, Rizal, pati sa Makati. Puspusan din ang pagbabaklas at paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa gitna nito, may panawagan ang grupong Eco Waste Coalition. Ito ay simbolo at panawagan sa ating mga kandidato sa nasyonal at lokal na maglinis na. Ito na yung araw na kailangan ay ang lahat naman ng focus nating lahat ay sa paglilinis at pagtanggal ng lahat ng election paraphernalia. Manalo at matalo, maglinis po kayo. Katrina Son, nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. 16 ang patay sa mahigit 40 insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon ayon sa PNP. Sa kabila naman ng mga aberya sa mga automated counting machine, mabilis pa rin ang transmission ng mga boto ayon naman sa PPCRV. Nakatutok si Rafi Tima. Sa maghapong botohan kahapon, paulit-ulit ang mga ganitong aberya sa botohan. Hindi tinatanggap at iniluluwa ng automated counting machine ang ipinapasok na balota. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos, kinailangang ulitin ang pag-feed ng kanyang balota. Ayon sa PPCRV, marami silang natanggap na reklamong may kaugnayan sa ACM. Ito yung madalas namin nakukuha. Nagre-reset siya after 3 ballots were fed. At tapos biglang nagahang pag fini-feed. The good thing naman is mukhang nare-resolve. May mga natanggap din daw silang reklamo ng overvoting bagamat iginigit ng botante na iisa lang ang kanilang ibinoto. Suspetsya ng PPCRV, binabasa ng makina maging ang maliliit na tuldok na aksidenteng naimamarka ng mga botante. Mula kasi 50% noong nagsimula ang automated voting, ngayong eleksyon 2025, 15% na lang ang threshold ng makina para magbasa ng marka sa balota. We're going to be suggesting that 15% it's too sensitive already. Pero nakatutuwa ayon sa PPCRV, napakabilis ng transmission ngayong eleksyon kumpara sa nakarang automated elections. We're at 97.3 and it's not even 24 hours since the election happened. So that's pretty good. In fact, yesterday, 1.5 hours pa lang, nakapag 66% na yun COMELEC. Ayon naman sa NAMFREL, hindi pa rin nawawala ang dating problema sa botohan kahit noong hindi pa ito automated. Laging perennial problem na lang ng mga voters looking for their names in the list o napalitan yung kanilang precinct assignment o na-relocate yung presinto nila. So may mga kalituhan na ganun. Sa kabuuan, naging maayos naman daw ang botohan sa buong bansa, mas tahimik kumpara sa mga nakarang eleksyon. Ito ay kahit may naitala ang PNP na 16 na patay dahil sa election-related violent incidents. Ito ay mula na magsimula ang election period Enero 12 ng 2025. Wala ring naitalang failure of election sa alinman panig ng bansa. Ayon sa PPCRV, bagamat marami silang natanggap na reklamo, karamihan mula sa mga galit na botante, magandang indikasyon daw ito. That's a good indication. People are very passionate and feel very strongly about what they're voting for. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.
At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.